Pilipinas noong 1950. Sa internet po, may makikita kayo doon, the Philippines in 1960. Alam nyo, kitang-kita ko ang linis yung mga Pilipino, mga nakakurbata, yung mga sasakyan nila. Bakit? Kasi number 1 ang ekonomiya ng Pilipinas sa Asia. That time. At alam niyo po ba, noon, ano po ba yung sikat na bansa ngayon sa Asia? Japan. Alam niyo po ba dati mga kapatid, ang tinitingalang pangalan na bansa sa Asia ay ang Pilipinas? Okay? At ang bansa mga kapatid ng Malaysia ay tinitingnan nila, sabi nila, hangang-hanga sila sa Pilipinas. Okay? Ganyan po ang itsura ng ating bansa noon. Gusto nilang pumunta ng Pilipinas, gusto nilang makita ang Pilipinas, magtuturista sila sa Pilipinas nila gusto. Ganyan kasikat ang ating bansa. Kaya lang, parang ganito yung sinasabi. Ang sabi dyan, tulad po ng yung nakikita, mayaman ang aming bansa, punong-puno ng mga bundok, ang daming mga pwedeng anihin, mayaman, sagana sa tubig. Kaya lang, ang sabi dito, yun nga lang, marumi nga lang ang tubig, kaya hindi mabunga ang lupa. Sabihin natin sa Ingles, the land is very beautiful, but the water is very dirty, and the land is unproductive. No? Napakaganda nga, wala namang nangyayari. Nakakita na ho ba kayo nung ganoon? Maganda nga, wala namang nangyayari. So ganito po yung kalagayan na pinag-uusapan. Then tingnan natin in next verse, 20. Sinabi niya, sabi ni Eliseo, bigyan niyo ako ng isang bagong mangkok. No? Bigyan niyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin. Now, ito na po, binanggit na po yung asin. Ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos, verse 21, dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan, sabi niya. Mula noon, naging malinis ang tubig na iyon, gaya ng sinabi ni Eliseo. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tingnan po natin ito mga kapatid. Ang sabi din ng Panginoon sa Mateo 5:13, sabay-sabay po nating basahin. 1 to ready, begin. Okay? Alam ko, mayroon din pong Tagalog yan. Pakitingin nga kapatid yung Tagalog. Okay, sabay-sabay po natin basahin. 1 to ready, begin. Now, this time pala mga kapatid, nabasa natin ang asin. Sa Old Testament, ginamit po ang asin na nilagay sa mangkok. At pagkatapos yung asin ay ibinuhos dun sa bukal ng tubig na pinanggagalingan ng maruming tubig. Hindi ko lang ho alam kung singrumi po siya ng ilog may kawayan. No? Sabi marumi daw, nakamamatay. Pero ganun po ang sabi doon. Dito naman po, sa aklat ng Mateo, ang sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. Pwede bang harapin mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw pala ay asin. Ikaw pala ay asin. Okay? Ikaw pala ay asin ng sanlibutan. So this time makikita po natin, tayo pala ang tinutukoy na asin. Kung merong mangkok, ibig sabihin, tayo pala ang inilagay sa mangkok. Amen? At dahil itong mangkok na ito, ibinuhos doon sa isang lugar na hindi mabunga. Itong asin na ito, inilagay doon sa isang lugar na kung saan patay. Pero nung ibinuhos itong mga asin na ito, nung ibinuhos ka doon sa iyong lugar, wow, nagkaroon ng buhay yung lugar na yun. Okay? Ang sabi ng Bible, kayo ang asin ng sanlibutan. Kaya lang may problema mga kapatid. Nakabili na ho ba kayo ng asin na walang alat? Wala pa naman, di ba? Pero ang sabi nito, asukal yun, asukal yun. Ang sabi dito, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Ano ang gagawin ninyo pag nakabili kayo ng asin tapos nung nilagay nyo ganun walang lasa? Diba? Itatapon niya, wala namang silbi yun Hindi nyo nang pwedeng gawing asukal. Wala namang lasa, asin nga yun Kaya lang walang alat. Diba?
Ang nakalulungkot mga kapatid, kung minsan, sa dami po ng mga problema, sa dami ng mga pagsubok, tayo po ng mga asin ng sanlibutan, kung minsan ay nawawalan po ng bisa. Di ba? Pag may kausap tayong tao, yung bisa natin nawawala. Halimbawa, merong magkaaway. Nung kinausap natin, tayo ngay Kristiyano, ba't kayo nag-aaway? Maya-maya lalong nagsuntukan, kinausap mo lang. No? Merong mag-asawa nag-aaway, nung nakausap ka, lalong naghiwalay. No? O kaya naman, nung merong nag-aaway na dalawang kabataan, lumapit ka ngayon, ikaw pa unang nanuntok. Sabi mo sa katabi mo, may lasa ka pa ba? May alat ka ba? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. Sa umagang ito, mga kapatid, naniniwala ako, nais ng Panginoon na ibalik ang kapangyarihan ng kanyang mga anak. Amen? Nais ng Panginoon na pasiglahin, nais ng Panginoon na bigyan tayo ng kapangyarihan na kung saan kitang-kita, halatang-halata ang pagiging Kristiyano natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kung paanong paraan, mga kapatid, ay tingnan po natin. No? Ang sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. Sa paanong paraan tayo magiging asin, mga kapatid, ng daigdig? Sa paanong paraan po tayo magiging asin sa mundong ating ginagalawan? Sa paanong paraan, mga kapatid, tayo magiging asin ng ating pamilya? Sabihin nga po natin ulit, asin. Okay? Sa paanong paraan tayo, mga kapatid, magiging asin sa loob ng ating eskwelahan? Paano tayo magiging asin sa community, sa baryo na ating ginagalawan? Pag sinabi pala ng Panginoon na kayo ang asin ng sanlibutan, nakikita na pala ng Panginoon na kahit saan ka mapunta, mayroong nababago at napapakinabangan tayo. Okay? So paano po, sagutin po natin. Number 1, sa pamamagitan po ng pagiging mapanalanginin. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag daw tayo mapanalanginin, marunong manalangin, nagpe-pray, meron tayong kaibigan, may problema, ang gagawin mo, ipagpe-pray mo. Hindi lang basta nagbibigay ka ng payo, hindi lang basta nagbibigay ka ng kwento, nakakita ka ng malungkot, hindi lang basta nagpapatawa ka, hindi ganon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na asin ng sanlibutan ay yung tao, Kristiyano, marunong manalangin. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, anuman ang sitwasyon natin, dalhin natin sa Diyos ng may pananalangin. Okay? From 1 to 10, tanungin mo nga yung katabi mo, gaano kalakas yung iyong pananalangin sa Diyos? 10 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. 0? Ito daw, 11. 11, oh, gracious. Bongacious. Ang aro ka, boy. So mga kapatid, makikita po natin, ang tunay na asin ng sanlibutan. Nung sinabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan, ibig sabihin, nakikita ng Panginoon na ikaw ay mahilig makipag-usap sa Kanya. Kaya nga po, meron tayong nabuong mga prayer meeting, bakit? Sapagkat tayo ay asin ng sanlibutan. Andiyan pa po kayo. Okay? Mapanalangin. Alam niyo ho, sa kapurihan ng Diyos, maikwento ko lang. Last Tuesday po ako ay papunta ng SMX dyan sa Pasay ba yun? Sa Pasay. May conference po kami sa MOA. Meron pong umattend doon, lahat po ng mga nag-G12, umabot na po ng 18,000. 18,000. Nung unang gathering po ng G12 ay nasa 1,700. Sumunod po ay umabot po ng 8,000. Sumunod po ay umabot po ng 10,000. Ngayon po ay 18,000 na. Pagpunta ko po doon, nagmamadali po ako kasi late na po ako. Diyan po sa toll gate, sumakay po ako yung mga jeep na sumisibat, yung hindi sa terminal. Pagsakay ko po doon, paalis na po siya, biglang may humabol na isang kabataan. At itong isang kabataan na ito, hindi ko ba alam kung bakit kitang-kita ko lahat ng move at kilos niya. So, umaakyat po siya sa jeep, parang dahan-dahan pa siyang ganun. Yung jeep, nasa gitna na, papasok na ng toll gate. Siya parang dahan, sa loob-loob ko, nakabagal naman itong taong to. Sasakay pa o hindi, parang gano'n. Parang nainis ako na, maya-maya, pagkatabi habang lumalakad siya doon, nakaganon siya, doon na upo sa aking harapan. Pagkaupo doon sa harapan, kitang-kita ko rin, nagbayad siya.
25 pesos. Supposedly dapat 20 pesos lang ibabayad niya. So nakita ko 25, so binigay niya. Bayad po, kabatsile. Maya-maya, tinanong uli ng driver, saan po ito? Hindi siya sumasagot. Kaya ako nasumagot, kamatsili daw. Sabi ko naman gano'n. Bagal-bagal sumagot eh. Dahil gano'n. Eh, hindi ko pa bakit kita ko lahat ng mga... Katapos nun, nakaharap siya doon sa bintana, na nandun lang siya, nakaganon siya. Hawak niya yung kanyang plastic na nandun yung kanyang may dala siyang damit. Pagkatapos nun, ako naman nakatingin sa akin ganyan. Pagtingin niya sa akin, nagkatinginan po yung mata namin. Sabi sa akin ng Panginoon, pag-pray mo yan, may matinding problema yan. Ito ay contact. Biglang pumasok sa isip ko ngayon. Sabi ko, ay ano ba yan? Ano ba ito? Nagpapakabanal ba ako? Ano ba? Nagpapaka-spiritual ba ako? Ano ba yan? Parang isip ko lang. Sabi ko, hindi, isip ko lang. Iniiba ko. Pero nandun talaga. Pag-pray mo. So wala naman akong boses na nadidinig, pero may nangungusap. De sabi ko, paano gagawin ko? O sige, pagbaba, ipag-pray ko. Eh kaya lang naalala ko, siya pala bababa ka matsili, ako LRT. Eh yung kasama ko nag-iintay na sa LRT. De eto po ngayon, sabi ko, sige Lord, bababa ako, ipag-pray ko siya, kaya lang Panginoon, tulungan niyo po ako. Na kapag bumaba po ako, siguradong ipag-pray ko po ito. Kasi baka pag tinamaan ako ng hiya, hindi ko na ito maipag-pray. Kasi syempre, hindi ko makilala yung tao. De, ito po ngayon, pagbaba po ng kamatsili, ako na unang pumara. Para po, sabi ko gano'n. De, una akong bumababa. Tapos nung naglalakad na kami, nakatingin akong gano'n sa tinitingnan ko kung sumusunod. Bagay, talaga susunod siya dahil NLEX yung lalakarin niya pabalik. Kaya alam ko, kasunod ko siya. De, alam niyo ba, nung medyo malapit na doon sa hagdanan, nung patawid na, kasi papasok na doon yung sakay na ng jeep papuntang monumento, bigla ko po siyang hinarap ng gano'n. Dito na ba yung monumento? Gano'n. Gano'n yung naging script ko. Dito na ba yung monumento? Sabi niya, hindi doon pa ho, malayo. Ay, malayo pa ba? Naku, nababa agad ako dito. Paano pagpunta doon? Bro, sabi ko, actually, ang totoo, monumento pa talaga ang baba ko. Kaya ako bumaba dito kasi sabi ng Panginoon, ipag-pray kita, meron kang matinding problema. Alam niyo po mga kapatid, pagkatapos ko kong sabihin, umiyak po ng napakalakas yung kabataan. Umiyak po siya, talaga. Yung as in, hirap na hirap po yung kanyang dibdib. At pagkatapos po nun, sabi ko, naku, ano ba yun? Baka sabi ko, inano ko ito, nakaganon kasi doon, baka akala simigura ako. Gano'n. So sabi ko, nakalika, akit tayo, sabi ko gano'n. No? And then, alam niyo, habang kita ko, habang umakit po siya sa hirap na hirap po yung kanyang kalooban. So nangyari, umakit po kami doon sa pinakasulong po nung, flyover ba yun? Overpass, parang gano'n. Overpass. And then, tinanong ko siya, bro, mukhang matindi yung problema mo sabi ng Lord sa akin. Sabi niyo, opo, sabi niya gano'n. Okay lang ba, ipag-pray kita? Sige po. Then pagkatapos noon, pinag-pray ko po siya. Pagkatapos po siya ipag-pray, sabi ko, paano yan? Tutuloy na ako kasi may conference kami. Yun lang talaga ang inaano ng paano. Kumain ka na ba? Ay, opo, kumain na po ako. Sige ka ako, tutuloy na ako. Nung paalis na ako, ay ano pong pangalan niyo? Sabi ko, Piolo Pascual. Sabi ko, si Pastor Ber, sabi ko gano'n. So alam niyo, nakita ko mga kapatid, nagbago po yung kanyang mukha. Napakasigla po. Pero bago ko po siya iniwanan, sabi ko, bro, sandali lang. Ano man yung problema mo, sabi ng Panginoon, kakayanin mo yan. Pinadala niya sa'yo sapagkat may matinding pagpapala ang Panginoon sa'yo. Nag-declare po ako ng mga words. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako na kung ipapagamit lang po natin ang ating buhay sa Panginoon, kaya may nadinig tayo kaya wala mga kapatid, naniniwala ako, tayo ay magiging mga asin ng sanglibutan. Amen? Sapagkat maraming mga pangyayari sa buhay ng tao, hindi nila masabi. Pero kung maramdaman po nila yung pananalangin natin, bukod po doon sa pananalangin natin sa kapwa, yung tayo mismo, mga kapatid, mapanalanginin po ba tayo? Bilang asin ng sanlibutan, mga kapatid, ang asin ay mapanalanginin. Bakit? Sapagkat sa panahon ng kanyang pananalangin, doon tumitindi ang alat ng isang Kristiyano. Sa panahon ng kanyang pananalangin, doon tumitindi ang kapangyarihan ng isang mananampalataya. Sa panahon na siya'y nananalangin.
Mga kapatid, alam niyo po ba, ang pinakamatinding pagbabago na mangyayari sa buhay ng Kristiyano ay doon sa panahon na siya ay laging nananalangin. Pero mga kapatid, kung tayo ay Kristiyano pero hindi tayo mapanalanginin, alam niyo, ibang-iba, ramdam po natin masungit, ramdam po natin maangas, ramdam tayo po sa sarili, bakit yung bibig ko hindi banal? Mukha mo, nek-nek mo, noo mo. Diba? Kung ano yung mga nasasabi natin. Pero Kristiyano, nasa loob ng simbahan, wag po na, sinabi na daw po kayo eh. Di ba yun? Pero Kristiyano, may dala pang Bible yun. Bakit mga kapatid? Kasi hindi mapanalangin, walang alak. Pero mga kapatid, alam niyo yun, kapag ang isang Kristiyano merong alak, nakikita, ramdam mo agad sa mukha niya, bakit si ano parang nakaka-bless yung mukha niya? Ang ibig sabihin, asin siya ng sanlibutan. At mga kapatid, nung sinabi ito ng Panginoon, naniniwala po ako, nakatingin ang Panginoon sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, nakatingin ang Panginoon sa iyo. Mga kapatid, sa piling mo, mainit ka man o malamig sa Panginoon. Pastor, ang totoo, parang hindi ko ramdam yung pagiging Kristiyano ko. Pastor, parang hindi ko maunawaan kung ako nga ba ay totoong alat bilang Kristiyano. Mga kapatid, kung ikaw man ay nagdududa, pero ang Panginoon hindi nagdududa, kaya kang gawin ng Panginoon na asin ng sanlibutan. Amen? Number 2, ang isang asin ng sanlibutan ay hindi lamang mapanalanginin. Ang isang asin ng sanlibutan ay nanghahawakan sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin mga kapatid? Tulad ng nakita natin yung mga kabataan po natin, yung kanila pong devotion. Kaya po tuwing sila'y pupunta ng church, mga kapatid, na-encounter ko po, ako ang bukang bibig ko, kamusta na devotion mo? Bakit mga kapatid? Sapagkat ito po yung kultura. Ang church is not about a religion. Amen? Ang church is not about a process. Ang church is not about a system. The church is about a culture. Ano yung ibig sabihin ng culture? Kanina po, nakita natin yung mga tumatayo dito. Nagbabanggit po sila ng devotion nila. Nagsasalita sila ng kanilang pinag-aralan. Minsan mga kapatid, magugulat kayo. Yung mga batang yan may dalang notebook sa bahay nila. May sariling notebook yan. Nagsusulat yan. Bakit? Sapagkat ito ay hindi batas. Ang pagiging Kristiyano ay hindi patungkol sa rules and regulation. Ang pagiging Kristiyano ay hindi sa pamamagitan ng mga bawal at pwede. Ang pagiging Kristiyano ay patungkol sa kultura. Ibig sabihin, ramdam mo na ang sarap palang mag-devotion. Ramdam mo na totoo pala ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Alam niyo po, kung minsan ang salita ng Diyos ay parang napakahiwaga. Magbubuklat ka ng Bible, tapos kamot ka ng wala naman ako maintindihan. Mayroon pang sakayas dito kung ano-ano. Di ba? Hindi, di ba totoo ganon? O ano ba yung libro kay kapal-kapal, lalo naman ang drawing. O lalo yung mga mahilig sa drawing, di ba? Tinatamad magbasa ng Bible pag walang drawing. O ako minsan ganun din po ako eh. Pero alam niyo mga kapatid, nung nakita ko po ang tunay na hiwaga ng Biblia, na in love po ako. Maraming pagkakataon mga kapatid, I was down, problemado, pero nung hinarap ko ang salita ng Diyos, sumaya po ako mga kapatid. Last time, may matindi po akong problema na pinagdaanan. Pero alam niyo po, ang ginawa ko, una, ako po yung nanalangin sa Panginoon. Nagpunta po ako sa isang hotel na kung saan doon sa 7th floor ay mayroong prayer room. Kabayan Hotel. Nakikita niyo po yung Kabayan Hotel? Doon po sa Cubao, bumaba po ako ng Cubao and then nagdesisyon ako umakyat doon sa rooftop nila para manalangin. And then pagpasok ko po ng elevator, napatingin po ako doon sa pader ng elevator. Nagulat ako, may nakasulat na verse. Sa loob-loob ko, si Lord naman, kakausapin ako, huwag mo sabihin, Lord, na verse yan para sa akin. Yung bang ibig, kasi di ba minsan natapat lang, gano'n. Pero alam niyo, pagtingin kong gano'n, nakasulat, Deuteronomy chapter 31 and verse 8. Ang sabi doon, do be strong, do not be afraid, do not be terrified, for I am with you, sabi ng Panginoon. Alam niyo, nung binasa ko pong gano'n, alam niyo, grabe, salita pa lang ng Diyos, nagbibigay na ng kalakasan. Mga kapatid, kung minsan ang kalakasan natin nanggagaling sa tao, kaya lang paano ko yung taong inaasahan mo, pikon? Paano ko yung taong inaasahan mo, walang pera, tapos lalapit ka, pwede bang mamingin? Diba? Di ba gano'n ang tao? Hindi mo masasabing stable ang isip ng tao. Minsan nasa mood, minsan wala sa mood. Nakakita nga ako sa patalastas sa TV, di ba? Yung bumibili ng sapatos.
yung sales lady. Yung pala mainit ang ulo ng sales lady. Sabi niya, meron po ba kayong ganito? Wala! Sabi ng sales lady. Oh, di ba? Paano, mga kapatid? Kung ikaw ay down na, problemado na, at lumapit ka dun sa taong inaasahan mong pwedeng panggalingan ng iyong tulong. Nakaranas na ba tayo ng ganyan, mga kapatid? Lumapit ka dun sa taong iniisip mo at inaakala mo makakatulong sa'yo pero nabigo ka. Diba, mga kapatid? Pero kung tayo ay marunong manghawakan sa salita ng Diyos, mga kapatid, daig mo pa. Daig mo pa ang merong 10 counselor sa paligid. Amen. Marunong manghawakan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mainda po tayo sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay walang Bible, hindi po natin ipinagdadamot ang mga Biblia na nandito. Meron pong nagbigay sa atin ng mga Bible na naglaan ng kanyang pera. Bakit? Sapagkat naniniwala siya na pwedeng gamitin ito ng Panginoon sa buhay ng mga tao. At naniniwala ko, mga kapatid, balanseng-balanse po ang buhay po natin kapag tayo ay lumago sa salita ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay hindi patungkol sa pagpunta, pag-upo sa loob ng simbahan at pag-uwi. Ang Kristiyano ay patungkol sa salita ng Diyos na natututunan po natin at pagkatapos ay nai-a-apply po natin. Okay po, mga kapatid? Now, tingnan po natin yung tools. Ano ang kailangan? Ano ang mga kakailanganin po natin para tayo ay maging asin ng sanlibutan? Okay? Pansinin po natin, ito pong, anong tawag dito? Ito ay mangkok. Okay? So, ibig sabihin, kung tayo ang asin ng sanlibutan, merong mangkok. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung mukhang, hindi mukhang mangkok. Kayo nagsabi nun, wala pa kasi nasabi yun. No. Wait, sorry ako, ano naman ha? Sige. Sige. Ito ba? Natatawa. Sige. Mga kakailanganin o tools o strategy para tayo ay, sabi nga, maging mabisa. Balikan nga natin, kapatid, yung unang-unang verse po natin. I think sa verse 20, yan. Next. Sabi dito, dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos. Ano ang ginawa? Ibinuhos. Sa ibang version, inihagis. Sa ibang version, inilagay. So ang ibig sabihin, mga kapatid, tayo ang siyang ilalagay. Tayo ay ibubuhos ng Panginoon. Kaya lang ang tanong, ano yung mangkok? Di ba? So ito yung sinasabi natin, mga kapatid. Tayo ay ibubuhos, ikaw ay ilalagay, ikaw ay ihahagis upang doon sa lugar na ikaw ay pinaghagisan, mababago yung lugar na pinagtapunan sa iyo o yung pinaglagyan sa iyo. Okay, tuloy natin, mga kapatid, doon sa mangkok. Di ba? Sige, pagbabaga ka, sabi kita, mukha kang bumilis na. Okay. So then, number 1, yung mangkok na tinutukoy, mga kapatid, ay yung tinatawag nating cell group. Bakit ho, mga kapatid? Sapagkat sa loob po ng cell group, diyan po inaalagaan ang mga asin. Amen? Sa loob po ng mangkok, mga kapatid, diyan sila piniprepare. Sa loob ng mangkok, sa loob ng cell group, diyan sila inihahanda. Kapag may problema, diyan sila pinapanalangin. Kapag meron kang kakulangan, diyan ka pinupunuan. Mga kapatid, ang cell group ang magsisilbing pamilya mo bilang Kristiyano. Okay? So mga kapatid, napakasarap na maging member tayo nakasama ng isang... Ito po yung tools, ito po yung mangkok na gagamitin ng Panginoon para itong asin ay maihagis, maihanda upang kapag ito ay nailagay mo doon, makikinabang yung kanyang pupuntahan. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang isang matinding mangkok ay ang eskwelahan. Ang mga estudyante ay pilit po nating dinadala sa loob ng eskwelahan. Bakit po? Para sila ay ihanda. At pagkatapos po nilang makatungtong ng eskwelahan, sila po ay pupunta na sa mga lugar na kung saan sila ay i-assign. Andiyan pa po kayo, mga kapatid. Di ba? Pagkatapos niyang mag-aral, pagkatapos niyang siya alagaan doon sa mangkok, ang mangyayari ngayon, dadalhin siya sa isang lugar na yon, siya po ay magiging isang magaling na businessman. Amen? So makikita natin, mga kapatid, sa mangkok merong mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. So number 1, ang mangkok na tinutukoy ng Panginoon na pinaglagyan ng mga asin ay ang cell group.
Number 2, EGR. Ito yung pangalawang mangkok na binigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. No, hindi po lalagyan ng sawsawan yung mangkok na tinutukoy. No? Ibig sabihin, tools or strategy. Ang pangalawang strategy ay yung tinatawag natin Encounter God Retreat, na kung saan pagkatapos maalagaan ang isang Kristiyano, ang isang tao, maipag-pray, matulungan, mapalakas mo ang taong yun, katapos ipinasok mo ngayon doon sa EGR, wow, makakaroon na siya ng isang matinding kapangyarihan magmula sa Diyos. At pagkalabas niya, mga kapatid, wow, asin na asin siya ng sanlibutan. Yan ang tools, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Number 1 is the cell group. Number 2 is the Encounter God Retreat. So mga kapatid, naniniwala po ako na nung sinabi ni Eliseo, sabi niya, ibigyan niyo ako ng mangkok. Pagkas ilagay ang asin, mga kapatid, tayo ang asin ng sanlibutan. At kapag tayo ay nailagay sa mangkok, ibig sabihin, ibubuhos po tayo. At kapag tayo ay naibuhos, nakausap ka ng pinsan mong nagmumura, mga kapatid, mahihiya na siya magmura. Alam niyo, nung sinasabi ni Kuya Willie, no? Hindi po siya si Will Time, no? Sabi ni Willie nung umuwi siya sa kanila kasi puro mura daw ng mura doon sa kanilang bahay. Pero nung siya nandoon na, naninibago daw yung mga kasama sa kanya. Parang nahihiyang magmura kasi siya. Sinasabi, hindi na ayoko, parang pangit na sa pandinig ko ang pagmumura. Mga kapatid, kapag tayo ay totoong naging asin ng sanlibutan, may magbabago sa paligid po natin. Amen. Amen? Kapag ikaw ay nakasalubong o nakasama ng iyong boss, o kaya ikaw ay nakasama ng iyong pamilya, o kaya nakasama ka ng iyong mga kaibigan, there is something na mararamdaman sila sa iyo. Meron silang makikita siya, bakit parang kakaiba itong taong ito? Hindi naman siya abno, pero bakit parang kakaiba? Di ba? Pag nakakasama ko ito, parang lumalakas ako. Pag nakakasama ko ito, parang katabi ko si Lord. Sabi mo sa katabi mo, pag katabi kita, parang katabi ko si Lord. Parang katabi ko si Lord. Sabi mo, charin. Charot. Pero totoo ito, mga kapatid. Ito ang kalooban ng Panginoon. And I would like to announce to you, mga kapatid, ito pong church natin is a simple tool. It's a simple mangkok. Ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon sa pamamagitan ng mangkok na ito. Amen? Huwag tayong pumayag, mga kapatid, na yung mga kaibigan ninyo, na yung mga katropa ninyo, na yung mga kabats ninyo ay hindi makaranas na sila ay mapunta sa mangkok. Bakit? Sapagkat doon sila huhubugin ng Panginoon, patatatagin at patitibayin. Yun na ba yung last, kapatid? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord God, lumalapit kami sa iyo ngayon. Panginoon, minsan ang feeling namin para bang hindi na kami effective. Parang kaya na lang kami nagpupunta ng simbahan kasi kailangan na lang namin ng sigla. Pero paglabas namin, wala, Panginoon. Pero dahil ipinakita niyo sa amin yung katotohanan na kami pala ay asin ng sanlibutan, Lord, tinatanggap po namin itong hamon na ito. Sa oras na ito, habang tayo ay nakapikit at nananalangin, habang tayo nakapikit sa Panginoon, nakikita ng Diyos ang ating mga puso, nakikita ng Panginoon ang laman ng ating isipan. At alam din ng Panginoon ang isang pusong mapagkumbaba. Na kung tayo ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, sabi ng Diyos, itinataas niya ang nagpapakumbaba. Meron bang aamin sa kanyang harapan? Meron bang magsasabi sa harapan ng Panginoon, Panginoon, ang totoo po, ako'y isang Kristiyano pero ang totoo, wala na pong alat sa aking buhay. Ang totoo, Panginoon, hindi na ako mapanalanginin. Ang totoo, Panginoon, hindi na po ako nagde-devotion. Pero sa oras po na ito, nais ko pong ibalik ang sigla ng aking buhay. Na nung dati nakakapag-advise po ako ng maganda. Na nung dati kapag nagsasalita ako, nabe-bless yung kausap ko. Na nung dati kapag merong nag-aaway, nakausap ko, nagkakasundo po sila. Napakasarap sa pakiramdam. Pero ngayon, Panginoon, bakit hindi ko na maramdaman ang mga ganong bagay? Sa paglapit natin sa Panginoon ngayong oras na ito, naniniwala ako, kayang ibalik ito ng Panginoon sa iyo.
Huwag kang malungkot, kapatid. Kaya kang i-restore. Kaya kang yakapin ng Panginoon. Isang yakap lang ng Panginoon, babaguhin niya ang iyong buhay. Isang yakap lang ng Panginoon, babaguhin niya ang iyong nararamdaman. Sapagkat siya'y Diyos na buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Kung sinasabi mo, may pagkukulang ako sa Diyos, lumapit ka na. Kausapin mo na ngayon ang Panginoon. Just pray, Lord, sorry po. Patawarin niyo ako, Panginoon. Yes, Lord. Yes, God. Come on, sige, kausapin mo lang si Lord right now. Let's talk to God. Yes, Lord. Pastor, ang totoo, bakit gano'n? Nanitibang ako sa buhay ko na ito, pero alam ko may Diyos, pero parang ang layo-layo ko sa Kanya. Pero hindi ako papayag, nalalabas ako sa lugar na ito na hindi ko talaga kilala ang Panginoon. Meron pang magsasabi dito, maybe first time mo na nakapunta rito, at tinatanong mo, totoo bang may Diyos? Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, totoong may Diyos. Kasi nandiyan ka. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin. At inaantay ng Diyos ang iyong pag-ibig. Inaantay niya ang iyong pagmamahal. Meron bang magsasabi dito, Pastor, nais kong tanggapin ang Panginoon sa buhay ko. Magmula ngayon, nais kong isubo sa Kanya ang aking buhay. Gusto ko siyang tanggapin, gusto kong tanggapin yung kaligtasan na maging tunay na anak ako ng Diyos. Kung ganyan ang sinasabi mo, habang lahat nakapikit at nananalangin, kung ang sinasabi mo, Pastor, gusto kong isubo ang buhay ko sa Panginoon. Gusto kong tanggapin yung kaligtasan na dinudulot niya. Itaas mo yung kanang kamay lang. Come on, taas mo kanang kamay mo. Praise God. Sige, pwede mo nang ibaba. Salamat na marami. Thank you. Manalangin ka ng ganito. Sabi ng Panginoon, pinapakinggan niya yung panalangin na may kapagpakumbabaan. Sumunod ka. Sabi mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Panginoong Jesus, sorry po sa mga kasalanan ginawa ko, sa lahat ng pagkukulang ko. Patawarin niyo po ako. Sa oras na ito, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sa oras na ito, nagdidesisyon po ako. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay at sa aking pamilya. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Panginoon, hayaan mong lumapit ang bawat isa sa amin. Sabihin namin, everything I need is you, Lord God. Come on, sino mang nagsasabi, gusto kong ibalik ang buhay ko sa Panginoon. Gusto kong ibalik niya ang irit ko sa pananampalataya. Gusto kong buhayin ang asin ng sanlibutan sa pamamagitan ng sarili ko. Awitin mo ito sa Panginoon nang merong pananampalataya. Come on, sama-sama po natin awitin itong awitin ito. Hallelujah. We will pray for them. Come on, punta tayo dito sa harapan. Tuloy lang natin yung music natin. Let's pray for them. Come on. Come on, maybe you are first time or maybe kailangan mo ng panalangin right now. Lumapit ka dito sa harapan.
hinihilingan ko po yung mga kalalakihan natin. So mga sila Brother Robbie, Kuya Ninoy, hello po. Let's pray for them, each and every one. Hinihiling ko rin si Kuya Ryan. Come on, Kuya Ryan. Then si Pastor Ryan, come. Let's pray. Patungan natin sila ng kamay. Come on, kumuha tayo. Then let's pray for them. Hallelujah. Pwede po ba natin tigisa-tigisahan? Come on. Kuya Rap, kuha ka ng isa po. Pray. Come on, let's pray for them. Let's pray for them. Hallelujah. Yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hindi ko rin si, Kuya JR, pwede makitulong. Kuya JR, pray ko muna. Let's pray for this. Hallelujah. Kailangan natin mga kalalakihan. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Come on, taas natin yung dalawang kamay natin sa Kanya right now. Yes, Jesus, 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 Jesus. Panginoon, narito po ang kamay ng iyong mga anak. Naniniwala kami, Panginoon, may ginawa na kayo sa buhay po namin, Lord. Ginawa nyo na kami mga asin at sanlibutan, O God. At Lord, sa mga kamay ng mga nakataas na ito, ipinapakita namin ang aming pag-ibig, pagsuko at paniniwala sa iyo. Ano man ang aming pinagdaanan, Panginoon, ano man ang aming nakaraan, tinulag niyo na ang lahat ng ito, Panginoon. Gagamitin niyo lahat kami. Gagamitin niyo ang bawat isa sa iyong karangalan, O God. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagyakap ng banal na Espiritu, kayo din ang biyaya ng Ama. Hallelujah. Kayo din ang kasiglahan, ang kalusugan ng katawan, kayo din ang pagkakaisa sa pamilya, kayo din ang katalinuhan, kayo din ang kagalingan sa anumang uri ng karamdaman, sa lahat ng mga kakilala namin may karamdaman, sa mag-anak namin, Panginoon. Lord, inutusan namin na lumayas ang lahat ng mga sakit na ito sa pangalan ni Jesus. At Lord, yung mga walang trabaho, walang hanap buhay, i-declare namin na yung trabaho, ibinibigay niyo na, Panginoon Diyos, dahil sa paglapit ng iyong mga anak mo, God. At Lord, yun din ang mga pagpapalang pinansyal, mga blessing financial, Panginoon, itinatalo niyo na sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kayo din, Lord, ang bunga ng kaluluwa, yung mga cellgroup, Panginoon Diyos, ibibigay mo sa amin. Marami kayong bubuksan ng mga cellgroup sa pamamagitan ng church na ito, O God. Ang pag-ibig ng mga biyaya ng anak at ang pagsama ng mga Espiritu Santo at ang lahat
manalangin po tayo sa Panginoon. God bless you on. Palakpakan po natin yung mga bisita po natin. Sige po.